At dahil may bisita kami ngayon, kaya magpapa-impress ako ng very light. Kaya nagluto ako ng crispy lechon kawali pork sinigang na mas pinaisip pa dahil sa air fryer natin niluto ang lechon kawali. Sa tingin pa lang katakam-takam na. No air fryer, no worries dahil pwede mo rin tong gawin sa kawali lang. Kaya kung interesado kang matutunan ang recipe na to, halika samahan mo ako, magluluto tayo para may bago ka ring ihahain sa pamilya mo at sa iyong bisitang darating. Tara! At dito nga, meron ako ng lechon kawali cut na nabili ko lang sa grocery. Hinati ko lang at mga more than 1 kilo ito. At dito nga sa malalim na kaserola, naglagay ako ng tubig at nilubog ko na yung ating pork lechon kawali. At naglagay lang ako dyan ng slice na onion at ng dinikdik ko lang yung garlic at ng laurel at ng peppercorn. At maglalagay din ako dito ng asin. So dinamihan ko lang yung asin dito pero depende sa inyo. At naglalagay din ako dito ng isang pork cubes. So hinalo-halo ko lang para ma-dissolve yung ating pork cubes at yung ating mga nilagay na ingredients. Tinakpan ko lang hanggang maluto at ito na nga after 45 minutes, 30 to 45 minutes yan. At tinanggal ko na at luto na nga kasi pag tusok mo yan at malambot na, okay na yun. Pag natusok mo na lahat, okay na yun. So nilagay ko na siya sa isang plato at atin muna siyang i-air dry. So ayan, nilagay ko lang siya sa isang plato at itatapat ko yan siya sa electric pan. So ito na, okay na to. Hiniwaan ko lang siya ng pa-cubes. Yan, ganyan lang yung ginawa ko. At krinos ko yan sa gitna. At habang ginagawa natin ito, shoutout nga pala kay Meli Tejada ng Mamburo, Occidental Mindoro, kay Christian ng Malapatan Jinsan, at kay Benjo Mars watching from Iloilo City. At sa iba mamaya ulit magsha-shoutout ulit tayo, kaya tutok lang kayo. So dito naglagay na ako ng salt, nirab ko lang dyan sa ibabaw. At maglalagay din tayo dyan ng vinegar. So irarab ko lang yan sa ibabaw, pero pwede ring wala. Nung trinay ko yung ganitong procedure, kailangan lang talagang paputukin muna natin yung ating balat para mas malutong yung ating crispy lechon kawali. After malagyan natin ng suka, ilalagay na natin sa air fryer. At lulutuin lang natin ito ng 45 to 1 hour. At ito nga, isisit natin ng 350 Fahrenheit yung ating temperature ng ating heat at maghihintay tayo ng 1 oras. Midway ng pagluluto natin ng ating lechon kawali, kinuwanan ko na yun ng oil at naggisa lang ako ng garlic at ng onion at isusunod ko dyan yung maraming kamatis. So mas maraming kamatis, mas masarap para medyo mamula-mula. So itong kamatis na to ay lulutuin lang natin ito, hintayin natin na mag-soft yung ating kamatis. So habang iniintay natin na mag-soft yung ating kamatis, naglagay ako dyan ng black pepper at ng salt. To taste lang yan, bahala kayo kung gaano kadami yung ilalagay. Pero para habang by layer ay may lasa na yung ating niluluto. Kaya ganyan yung ginagawa ko kadalasan sa aking mga recipe na mga niluluto. At kapag okay na, mag-add na tayo ng ating gabi na panigang at ng ating labanos. So, nakabalat na yan dati, kaya ilalagay na lang natin. So, niready ko na ahead of time. At nag-add lang ako dyan ng water. So, yung water ninyo, bahala kayo kung gaano kadami. At next ko na dyan yung sabaw sa ating pinaglagaan. Ala ko lang yung ating sabaw para hindi naman sumama doon yung ating mga nilagay na mga ingredients. At dito nag-add na ako ng 3 tablespoon na patis. At tatakpan lang natin hanggang maluto yung ating nilagay na mga ingredients. At ito na yung ating lechon kawali. So tignan nyo naman kung gaano kayami. Sa lechon kawali pa lang, parang gusto mo ng sunggaban. At slice na natin yung ating lechon kawali. At habang ginagawa natin ito para sa next shoutout nga pala kay Daisy ng Pangil Laguna. At kay Bautista Mitil Lisel ng Dasma Cavite. At kay Mercy Guerrero na taga-Angono. Maraming salamat po sa inyong panunood. At ito nga, kumulo na yung ating pinakukuluan na mga labanos at ng ating gabi. So, kasi malambot na, nagpisat lang yan ako dyan ng 3 piraso yata hanggang 4 na piraso. Pero hindi ko masyadong pinisat ng mabuti kasi mas gusto ko pag kinakain yan yung medyo may nararamdaman pa ako kasi paborito ko yan, yung gabi na yan. So, ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. Pwede nyo gawin din yan or pwede rin yung hindi na. At kung nanonood ka pa rin sa video ko na to, I'm sure na nag-i-enjoy ka, kaya mag-comment ka na kung saan ka nanonood para ma-shoutout kita sa aking mga next video. At maraming salamat! At dito sa part na to, naglagay na ako dyan ng talong at ng ating
sitaw at ng okra. So pinagsama-sama ko na lang yan at pakukuluan muna natin hanggang lumambot yung ating okra at ang ating talong. So i-cover muna natin hanggang sa lumambot yung ating nilagay na mga gulay. So pagka ganyan na, naglagay na ako dyan ng Knorr sinigang mix. Pwede rin yung fresh na sampalok ang ilalagay ninyo. At palalambutin pa natin. At ito na nga, kulong-kulo na at okay na yan. At naglagay na ako dyan ng kangkong. So bahala kayo. Ako, pag nagluluto talaga ako ng sinigang or ng nilaga, maraming gulay yung nilalagay ko. At nag-add na rin dyan ako ng siling panigang. At nilagay ko na dyan yung ating crispy na lechon kawali. So ayan. Imimix ko lang yan pero hindi ko masyadong nilubog yung ating crispy lechon. Inahalo ko lang yung ating gulay para medyo mag-blend yung kanyang lasa. Pero mas masarap kasi pag kinakain mo yung sinigang, medyo crunchy pa yung ating lechon kawali. At titikman natin kung kailangan pa nating mag-add ng salt or ng patis. So nung tinikman ko to, okay na yung lasa kaya halos ayaw ko nang tigilan. So ayan na, meron na tayo ng pork lechon kawali na sinigang. At ito na nga, okay na talaga to. At bago nga pala tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe, pakiring the bell para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At paki-follow ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita pa tayo sa aking mga next video. Gumawa ka na, kaya masarap to. Bye!